Sumasa inyo ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ngayon na ang oras upang talungtunin ang mga wakas ng ama ng tulang Tagalog na si Francisco Balagtas. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina kayo at samahan ninyo kami sa Sandali ng Balagtasan. At ngayon, sa ating pagsisimula, narito ang ating lakandiwa. Lingkod ninyong lakandiwa, magiliw na nagpupugay at sa inyo'y maghahayag nitong paksang nakasama. Dapat ba o hindi dapat na sa ating bansang mahal patuloy na pairalin dinastiyang politikal? Ang makatang si Rafael Pulmano na Lagunense magtatanggol sa panig ng dapat, mukhang ready. Sa panig ng hindi dapat ay makatang madiskarte Batanggenyong si Bert Cabuao na hindi rin pahuhuli. Ako namang tagahatol at referring papagitna si Kakiko Regalado sa Bulacan pa nagmula. Formal ngayong binubuksan ang tagisan sa pagtula. Unang tindig si Pulmano, palakpakay isagupa. Dinastiyang politikal sa ating bansang Pilipinas, narito na mulat-mulang diwa natin ay namulat. Sa ganda ng demokrasya na sinumang naghahangad na maglingkod sa gobyerno ay malayang tinatanggap. Kamag-anak man o hindi ang sinumang politiko, karapatang makilahok sa halalang pampubliko. Mamamayan ay gayon din, karapatan ang iboto, piliin ang nais nilang suportahang kandidato. Kaya tila itong isyong dinastiyang politikal, di na dapat pagtalunan at wala ring tutunguhan. Nahirati na ang bayan, kampante na ang lipunan, ang sistema kung di sira, kumpuni di kailangan. Sa kahusay sa paghawak ng posisyon sa gobyerno, ay talentong namamana mula lolo hanggang apo. Di na tayo nagtataka kung mayroong munisipyo, daan taong mayor doon, iisa ang apelyido. Di pa halos napapawi ang usok na naiwanan ni Pulmano sa kaniyang nagliliyab na katwiran. Tumindig ng agad-agad ang kalabang si Bert Cabuao at handa ng manibasin. Atin munang palakpakan. Akong abang lingkod ninyong kalahok sa balagtasan, sa lahat ng naririto'y nagpupugay na magalang. Mulang ako ay tumulat, maghanay ng katuwiran, sa diwa ko ay binunglos ang damdaming makabayan. Lakandiwa naming mahal, sa naturan ninyong paksa na tungkol sa dinastiyang politikal nitong bansa, agad akong tumutugon na dinastiya'y masama, ugat ito ng korupsyong hinding-hindi masawata. Dinastiya sa gobyerno
ay tiwaling kalagayan, kapangyarihan ng sakim, mapag-imbot at gahaman. Hawak-hawak ang desisyong pansaliring kapakanan at di pansin ang pahayag ng kawawang mamamayan. Pamamahalang taliwas sa diwa ng demokrasya, ang patuloy na pagdaloy nitong lisyang dinastiya, katunayay para itong gobyerno ng monarkiya na sa bawat hinahangad namamahalay iisa. Di nagpapatumpik-tumpik ang Makata ng Batangas. Ni rapidong walang humpay ang katalong kabalagtas. Sa ikalawang pagbabangga ng Ginoong matitikas, isalubong sa kanila'y palakpakan mas malakas. Dinastiya at monarkiya ay magkaibang institusyon. Dooy nag-iisang hari ang sa bansay kumukontrol. Di tulad ng dinastiyang mag-anak ay tulong-tulong sa pag-unlad ng pamilya at pagkolekta ng komisyon. Korupsyon at katiwaliang mga sakit ng lipunan. Nandiriyan kahit sino iluklok sa pamahalaan. Mahalagay taong bayan, kahit patak maambunan. Konting barya sa binha, senior scholar, namatayan. Saka tayo ay mayroong checks and balance sa gobyerno upang walang makakupit dyan sa pondo ng publiko. Kung may lolo, ama, ina, o anak na didispalko, nakabantay ang auditor, nilang tiyo at kasosyo. Dinastiyang politikal ay may angkang oligarko, may lakas na hawak-hawak, lagit-laging kontrolado. Sa ganito'y nangyayaring sa diwa ng madlang tao, ang bigay na katuwiray, pahayag na panloloko. Dinastiya'y humahadlang sa bawat pagkakataon na ang bagong kabata ay maglingkod sa ating nasyon. Bagong tinig na ang nasa ay lupigin ang korupsyon sa pugad ng dinastiyang tusong grupo ng panahon. Paikot-ikot na mukhang sa gobyerno'y nakahantad, ay hadlang na dinastiya sa pagsulong at pag-unlad. Balakid sa pagbabagong magkaroon ng kalidad ang pagtupad sa tungkulin ng marangal at matatag. Panloloko'y huwag ibintang sa maraming dinastiya na ang ngalan ay kay tagal, iningatang magkamantya. Sila'y angkang tuwing eleksyon, namumudmud pa ng pera, malasakit sa botanteng nabibili sobra-sobra. Dinastiya'y hindi hadlang sa kabataang maglingkod. Katunayan, sinasanay na nga nila habang musmos. Anak, apo, napapalit. Sa kaanak, pag naubos, ang terminong kapit-tukong, dekada ng kinukupkop. Tuldukan ang dinastiya sa ating pamahalaan. Panahon ng pagbabango ng bala ng mamamayan. Di na dapat magpatuloy dinastiyang politikal sa gobyernong ang paglayay patuloy na sinasakal. Ang lahat ay pantay-pantay kapag walang dinastiya. Tayong mga mamamayang ang gobyerno ang pag-asa. Makakamtan lamang natin ang tunay na demokrasya
Kung dinastiya'y hihinto, pandalaya'y magbabawa. Itong ating pagtatalong walang saysay ang tuldukan at hindi ang dinastiyang negosyo ng tusong angkan. Hanggat mayroong mambobotong sa salapi na sisilaw, kahit sino manungkulan, bangkarote inang bayan. Sugpuin ang dinastiya nang makinabang ang lahat sa patas na pamahala ng pinunong gumaganap. Bawat isa'y magbubunyi sa gobyernong puso'y tapat kung wala ng dinastiyang kabihas ng mapagpanggap. Mapagpanggap silang plastik na galit daw sa korupsyon. Ngunit kapag napwesto na, ay higit pang mas masahol. Ang Marcos na dinastiyang pumasok sa ating nasyon, nagwasak ng demokrasya at bansa natin naparool. Naparool man ang bansa, ang sisi mo ay ituon sa botanting kundi boboy, desperado't nagugutom. Desperado't nagugutom, isigaw man o ibulong, dinastiya ni Duterte pumapatay hanggang ngayon. Dinastiyang politikal ay mahirap ng mabuwag. Mabubuwag kung ang bayay sama-samang sasalungat. Salungat ay ang iyong utak. Yang utak mo ang may lamat. Magsihinto, tigil kayo sa sagutang nag-aanap sa larangan ng pagtula, nakadluan ng pangarap. Di ko gustong itong ating balagtasang mapanatag sa away ng magkumparing mga lasing ay matulak. Dapat ba o hindi dapat ituloy ang dinastiya sa ating pamahalaang buhay natin at pag-asa? Ayon dito kay Pulmano, ito raw ay di problema. Dinastiyang kanyang panig, lagit-lagi siyang kasama. Maayos ang dinastiya, wika pa nga ni Pulmano, ng pamilyang mag-asawa, mag-amaman, at maglolo. Dapat sabi ni Kabuan, ito raw ay oligarko at sa buong sambayanan ay matinding panluloko. Idiniin ng Makatang Batanggenyong si Bert Kabuan, dinasti raw ay ugat ng korupsyong walang hanggan. Ito raw ay sanhi pa rin ng imbot at kasakiman sa gobyernong nilalagom ang dayaan at nakawan. Ayon pa rin kay Bert Kabuan, ang dinastiya ng Marcos nagwasak ng demokrasya at naghasik ng himutok. Dinastiya ng Duterte, kakutsaba at kasangkot, libu-libu ang napatay. Walang habag, walang Diyos. Naririto ako ngayon sa timbangan ng matuwid upang sila ay hatulan sa katwirang inihatid. Sa ngalan ng balagtasang may pahayag na naniig, malinaw na si Bert Kabuan ang Makatang nakahigit. Kaya bilang lakandiwa ay ang aking kahatulan, ang nagwagi ngayong gabi ay Makatang si Bert Kabuan. Habang ang aming katagay papalayong kumakaway, ipabaon naman ninyo'y palakpakan walang humpay. Inyong napakinggan ang Sandali ng Balagtas.
Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa, pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ito ang pagtalunton sa mga bakas ng ama ng tunang Tagalog na si Francisco Balagtas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sa muling pagtatanghal ng Sandali ng Balagtasan. Kung ngayon lamang kayo nagawi sa channel nito, inaanyayahan ko rin kayong mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ilike ang alinman sa video ng Balagtasang makagiliwan ninyo.